Okay, so magandang tanghali. Halos alas 12 na. So ito yung dalawang tubo na pinutulan ko na rin para para kasya dun sa paglalagyan natin. So base sa sukat ko dapat mga pitong lettuce ang kasya sa isang haba na yan. So may 14 at dito ko sila ilalagay. Yan, dito. Dito kasi, ang sukat ko dito mga pito talaga yung kasya dito. So, nilinis ko na, nilipat ko na nasa taas. Nilagay ko muna doon. So, ngayon, nilagyan ko lang siyang tubig para lang matanggal yung amoy sa loob. Then, mamaya, lalagyan ko na siya ng mark para butasan. So, gagawa rin tayong extra butas kung saan tayo doon magre-refill, magche-check kung gaano kataas yung tubig at kung ano-ano pa. Pero dito sa location na to, balak natin silang ilagay. So ayan, ito yung nung March 16. So ito, wala pa tong nutrient solution. Ay hindi, may nutrient solution na pala to. Kailangan ko na lang ililipat dyan. Pero yung ililipat ko pala ay 6. So kailangan ko pa ng isa. Baka maglagay tayo ng space dun sa baba. So, isa sa naging problem pala dito, hindi naman talaga major problem. Pero kasi 'di ba usually nilagay ko lang sila diyan nakapatong. So, yung ilalim nila talaga walang insulation. So, pag nilalagay ko pala sila sa taas, na-expose sa liwanag yung bottom part niya. Kaya magkakaroon siya ng lumot. So, kung maglalagay ako ng ganong klaseng setup dito, yung nakaganito, dapat meron din takip yung ilalim para hindi mag-penetrate yung light. Pero ngayon sa tubo na yon, hindi naman yata yun maging problema. Pero lalagyan pa rin natin ng insulation. So, yan nga. Yun yung mangyayari. So, dito ko ililipat yung mga yan. Then, isa pa palang problem, yung polycarbon ba yon na roofing, medyo may kamahalan. So, titingnan ko pa kung kakayanin at least kung may convert lang hanggang dito. Ito lang part na to. Yan lang muna kasi nga medyo may kamahalan siya. Pero syempre gusto pa rin nating mapabago siya kahit papaano. Sa ngayon, ito lang muna ginagawa natin at isa pang gusto kong gawin. So, instead na mag-screen ako dyan, gusto ko yung buong span nitong rooftop, mapa-screenan na. So, yun na lang yung isa sigurong tatanong ko sa kanya kung paano. Tapos, yung setup dapat, kayang kung ako mismo magpalit ng mga screen. Yun. Inisipin ko paano magiging design. Kasi yan nga, kung mapasin nyo, yung ibang ornamental, lumalabas talaga. Pero baka ipupruning ko na lang in case kailangan talaga or lalagpasan sila dun sa screen. Pero kasi gusto ko talaga ma-screenan na lahat yan. Para wala na tayong ganito, naka-open na lang siya. So medyo madali na yung access natin sa kanya. Kailangan lang ma-screenan lahat para hindi makapasok yung ibon. Based naman sa experience ko, hindi masyadong problema yung insekto dito sa ganito kataas. So ito yung next magiging harvest natin sa Friday. So ngayon Tuesday or Wednesday. Wait lang. Ngayon ay Tuesday, so mga 3 days pa. I-harvest na natin yan. So ito yung cherry tomato natin. Nga pala, yung mga seedlings na nandun, mukhang yung mga cherry tomato ko ay medyo transplant shock or kung ano man naging problema. Pero nahihirapan silang bumunga. Nahihirapan sila mag-survive doon sa soil. Pero yung mga cucumber mukhang okay naman, pero check ko mamaya. Kasi yung dalawa doon, ibababa na natin kasi ibibigay natin. O siguro bigyan na natin sana mas marami kasi wala pa naman ako talaga masyadong pagtataniman dito. Tapos ito na ang bell pepper natin. Maganda yung tubo pero hindi ko lang sure kung nagpa-flowering na yan or kung ano man. Pero naka-isang buwan na kasi siya. 1 month na siya. 1 month old. So ito yung nandun sa pangalawang layer. Lilipat natin dito. Kaya nasabi ko yung regarding sa paglulumot. Ito kasi, itong container na to, nung tinignan ko nga yung tubig, medyo greenish siya. Pero hindi man sobrang green.
Ngayon, natatakpan ulit yung ilalim niya. So, hopefully, medyo mamatay yung mga algae. Yan. So, itong tatlo, kasabayan nung doon. So, yung dalawa dyan, sure na ako na may bebenta ko. Yung iba kasi, baka may gustong bumili. Kaya hindi ko agad binibenta lahat. Pero yung pinagbibentahan ko talaga na weekly, gusto niya mga 3-4 pa nga eh. Pero kasi, syempre, kailangan ko rin na meron ako dito sa bahay. So ito, hindi ko na ito masyado na may maintain eh. Hindi ko na rin nadidiligan. Pero susubukan ko na lang ulit. So ayan, kung makita nyo yung talong, nasa labas na. Medyo suko na. Yan, ililipat ko na rin tong mulberry na yan. Hinahanapan ko lang ng pwesto. Yan. So ito, didilig-diligan ko lang. Hindi ko sure kung buhay pero mukhang namatay eh. Pero tingnan natin. Baka mas matagal kasi yung rooting process niyan. Yan. So ayan, kailangan ko ng palitan. So marami ng activity. Baka kumuha na lang ako sa baba ng seedlings kasi hindi masyado magaganda yung seedlings dito. Ayan. So ito okay naman. Medyo nasa taas pa yung tubig, mga nandito pa. Pero ito mga mandan dito na yung tubig. So, refillan na natin to. Refillan ko to mamaya. Pagtapos ng video. Pero ito ito naman, maganda naman yung tubo. Ayan, no. Yung mga tumutubo, umuusbong-usbong dyan. Yan. Ito naman, lumalaki naman ng maayos yung cherry tomato natin dito. Pero mas bagal siya. Siguro dahil na rin sa init. Hindi ko sure. Pero itong cucumber naman natin, tuloy-tuloy lang siya. Ayan. So actually parang everyday iniisang ikot ko to kasi mabilis mabilis yung paglaki niya. Mabilis yung paglaki niya. Ayan. Yun lang. Nahirapan lang ako kasi pag kumapit na siya dun sa kabila. So mamaya ayusin ko to kasi kailangan mapaikot ko siya eh. Kasi kumakapit sila dito sa screen kasi nga dito yung araw talaga sa umagang-umaga. Tsaka pag tanghali na, nandyan na talaga yung part ng araw nila. Yan. Hindi ko sure kung goods tong taling ginawa ko, pero mukhang goods naman sana. Pero syempre bibili tayo ng mas better. Sa ngayon kasi nasa trial period pa tayo. Pinag-aaralan ko pa. Then hopefully maging okay. So ito naman masyado nang mataas. Nahihirapan na siyang supportahan yung sarili niya. So tingnan natin kung may mga stick or kung ano man tayong maitutulong sa kanya para steady pa rin yung paglaki niya. Yan. So ito, kailangan na ng dilig to. Oh. Tuyo na. Pero yung gitna pa naman siguro niya, hindi pa. Ayan, pero may crack na sa ibabaw. So ibig sabihin, medyo dry na siya sa upper part. Yung lower part, okay pa. Ayan o. Tingnan mo to. Ayan o. Taas na o. Lelevel na siya dito. Pagtagal-tagal. Ayan, tingnan nyo. Oh. Mag-flower na siya. Ayan, mag-flower na siya. So, antayin natin yan. So, hindi natin siya pakikialaman. Sarap pa naman gumawa ng tea. Ito. Ang ginagawa ko sa tea, so, magpapakulo ko ng tubig. After kumulo ng tubig, ibababad ko lang yung mga basil natin. It's either basil na sweet or Thai. Pwede rin paghaluin ko. Hindi ko pa nasubukan ng mapaghaluin sila. Then, sa isang tasang, tapos, pag pakulo, tapos binabad mo sila mga 15 to 20 minutes, pero ako nga ginagawa ko up to 1 hour or 30 minutes, at least 30 minutes ko silang babad doon. Then after nun, pwede ko na silang inumin. Ikaw kung magdadagdag ng sugar, pero ako hindi ako nagdadagdag ng sugar. Possible kung ginagawa 2 kalamansi tapos yung tea. Medyo mas okay yung timpla kasi nga pag dahon lang, para lang siyang tubig na mainit na may kakaibang lasa. Yon. So, nasa sa'yo na kung kakayanin mo yung lasa na yon. Pero okay naman. In terms of taste, mas gusto ko talaga tong sweet basil kumpara dun sa Thai basil. Pero kasi parang may kati ng konti itong Thai basil. Based lang sa taste buds ko. Pero tatry din natin tong lemon basil. Kasi hindi tayo masyado nakatikim ng lemon basil tea. Kasi nga, hindi maganda yung mga tubo nila dati. So, hopefully ngayon, mas okay na. Ayan, tumutubo naman to.
Ito, hindi to colitis eh. Ito colitis. Yan, colitis. May true leaf na. So, hindi ko na rin ito nadidiligan. Bala ko ito, ilagay ko doon yung pinagbakantihan ng tawag doon? Talong. Tapos lalagyan ko ng bell pepper. So, hopefully, okay yung bell pepper, pati itong cherry tomato. At, ito pala. Ito. Hindi ko sure kung kita sa video. Pero parang, nag-perform siya ng bulaklak. Ayan o. Ito kasi dahon eh. Ito sa pagitan niya. Ayan. Ayan. Parang bulaklak. So, hopefully, meron nga siyang bulaklak. Diba? And, nasa 3 days na lang, 1 month old na siya. Kasi ngayon ay April 16. So, after 3 days, 1 month old na to. Tapos yung mga napapanood ko kasi, nasa 45 days, nag-start na silang mag-harvest. So, hopefully, ganun din mangyari dito. At dun sa napapanood ko, once na mag-flower siya, tapos may fruit, after 5 days, nag-harvest na sila. Ganun lang din siya kabilis, i-harvest. So, kung mag-okay to, malamang sa malamang, subukan ko talaga magpa-convert kahit partial lang talaga nito. Gusto ko lang siya makita, especially dun sa mga part na meron tayong mga ornamentals. Kasi hindi ko yung matatayuan ng ganito na pang lettuce eh. Yun yung tatayuan natin at nalagyan natin ng mga cucumber. Tsaka ito, syempre, bell pepper. Tsaka cherry tomato kung kaya natin. Kasi nga, yan, magkakaroon ako ng trellis dyan, paangat. Mas madali na siyang gawin, mas mataas yung magiging clearance natin. So, hopefully, maging okay din yung iniisip ko. Kasi hindi talaga kaya ng budget na paggawa yung buong bubong na ganun setup. Pero kung UV plastic lang, kaya. Kaso kasi, ang iniisip ko naman, pag bumagyo, mahirap naman kasi dito. Gusto ko pa rin quality na parang bubong siya. Ayokong i-compromise yung bubong namin. So, pero mag-isip na rin tayo ibang way. Kunyari, mag-rent ng space, paggawa ng greenhouse. Ang problem lang sa ganung setup kasi tubig, tsaka kuryente. Pero sa kuryente, sa palagay ko, pwede naman solar na lang yung maging investment doon. Pero tubig, primarily, ang magiging problema ko doon. And kung magrarasyon, deep well, hindi ko sure kung ilan yung ppm nun, ilan yung, yun nga, yung sukat ng ppm, yung pH level, pag deep well. Okay. So, maraming consideration. Pero hopefully, siyempre may solution. So, hanapan ko na ng best solution based dun sa situation ko. Anyway, humaba na yung video natin. Ang pinaka-activity ko ngayon, yung nakita yung tubo kanina. Lilinisin ko lang yun, tatanggalin ko lang yung tubig, then papatuyuin, then susukatan na natin ng 7 butas, plus 1, para doon ako magre-refill, mag-check ng water level, etc. So, yun lang naman, and thank you very much. Kung may tanong kayo, tanong nyo lang. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Kung hindi, magre-research tayo para masagot ko yan. Pero kung hindi ko pa rin kaya talaga, pasensya na. Yun lang. Bye-bye.